Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabin natin. Hala, may tinatago. Nako, PBBM admin na walang accountability. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di ka po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa nagnanakaw na tao. So yan mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, eto mga kaubayan, mag-ano muna tayo, bigyan po natin ng komento ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At dahil nga po riyan mga kaubayan, eto, simulan po natin dito kay Attorney Yusek Attorney Claire Castro. O yan o, si Attorney Claire Castro mga kaubayan. Sabi niya po noong March 31 mga kaubayan, katulad ng sinabi natin na noong mga nakaraang araw, hindi pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members o secretaries kung sila ay ipapatawag at dapat naman na tanungin kung ano ang mga katanungang ibibigay sa kanila. Provided po na ito ay hindi ma-violate ang executive privilege. Yan mga kabayan, no? Dito po sa statement na ito ni Yusek Castro noong March 31, talagang very firm yung kanilang paninindigan, no, na hindi pakikialaman ng administrasyon or ng Pangulo ang pag-attend. Kasi nagkakagulo na nga di ba? Hindi na nagtutugma yung kanilang mga salaysay. So, anong nangyari? Bakit hindi na ninyo papa-attend din, di ba? Hindi na ninyo ipapa-attend itong mga secretaries na ito. Dahil nga dito sa ito naman si Executive Secretary Lucas Bersamin, no? Ito pong statement ni Lucas Bersamin mga kaubayan. Invoking executive privilege and the possibility of violating the sub judice rule, Malacanang will no longer allow President Ferdinand Marcos Jr.'s subordinate to take part in the ongoing Senate investigation on March 11 arrest of former President Rodrigo Duterte. Ito nga po dito ang masaklap dito mga kaubayan. Kasi di ba, ipinagkanulo nila si former President Duterte sa ICC to become accountable sa sinasabi nilang AJK, di ba? Si Vice President Sara naman po, pinaimbestigahan nila sa Kamara to be accountable, di ba? Sa sinasabing 125 million confidential fund. Ngayon mga kaubayan, ang tanong natin, bakit hindi pwedeng imbestigahan itong mga nasa executive, no? Mga subordinates ng presidente? Bakit hindi sila pwedeng tanungin, para maging accountable din sila doon sa mga actions na ginawa nila, di ba? The very big irony, kumbaga, no? Sila implementing or executing punishment, no, of accountability. Gusto nilang yung ibang tao maging accountable, pero sila okay lang na hindi sila maging accountable and transparent sa mga Pilipino. Diba? Kaya nga yung dinala si former President Duterte doon sa ICC to become accountable. To be accountable. Alleged, no, AJK na yan. Iulitin ko ulit. Si Vice President Sara Duterte, inimbestigahan nyo sa 125 confidential fund na yan to become accountable. Ngayon, mga kababayan, na kayo ang iniimbestigahan sa paglabag
sa pag-aresto kay former President Duterte, hindi nyo sasagutin? Where is the accountability, mga kababayan? No? Kapag pala ikaw, no? Pero si Vice President Sara Duterte, Vice President yun eh. Ha? Pero gusto nyong maging accountable doon sa ginawa or yun sa confidential fund. What I'm trying to point out, mga kababayan, nasaan ang accountability na supposed to be, the administration should be the model. No? Sila po ang dapat maging huwaran sa lahat ng mga departamento in terms of transparency and accountability. Kaya nga naisip ko, mga kababayan, pag nasa administration ka, okay lang na walang accountability. Pero pag kalaban ka ng administrasyon, kailangan mo maging accountable kahit hindi. Totoo, pipilitin nilang maging accountable ka. Okay, di ba? Yun eh. Ang hirap niyong basahin, pero nababasa pa rin namin kayo, ha? Bakit ayaw niyong umattend? May tinatago ba kayo? Yun lang, di ba? May tinatago ba kayo? Anyway, mga kababayan, ano pong inyong reaction dyan, ha? In terms of accountability. So, eto naman po, mga kababayan, Senator Amy Marcos, confused by the palace mixed signals, cabinet official won't attend Senate hearing. You know, wag kang maging soft, no? Wag kang maging malambot, Senator Amy Marcos. Kung talagang gusto mong pagkatiwalaan ka ng taong bayan, no? Maging seryoso ka. Kasi seryoso po ang taong bayan dito sa pagka-aresto kay former President Duterte. Gustong-gusto naming malaman kung ano ba talaga ang magiging resulta, no? Kung may makukulong ba, may makukontempt ba dyan sa ninyo, sa hearing na yan, no? Sabi nga sa comment, patawa-tawa lang naman sa Senator Amy Marcos, parang hindi seryoso. She must be serious, mga kababayan, kung talagang hindi ito drama. Maging sabi nga sa comment kailangan magkaroon siya ng pangil. Kailangan niyang mga inayutak na yung mga trahidor na yan ay umattend at sumagot, maging accountable sa kanilang mga ginawa, di ba? Ano ang opinion niyo diyan, mga kababayan? I-comment niyo na lang po. At eto pa. Eto, mga kababayan, muna po sa Manila Times 58 minutes ago. Sabi po dito, yung caption niya, yung title niya, Duterte's COVID response recalled, praise. Di ba? Praise daw, praise yung response ng COVID-19. Ito po ang konting information about this news, no? An infectious disease expert who advised the Duterte administration during the COVID-19 pandemic said Tuesday, the former president, now facing trial before the International Criminal Court for crimes against humanity for his bloody war on drugs, wasn't so bad because of his achievements in public health. So yan, mga kababayan, no? So, pinuri po yung kanyang naging nagawa noong COVID-19, mga kababayan. No? Sa kabila po ng war on drugs, mayroon pa rin pagpuri kay former president in terms of response sa COVID-19. Ito ang naisip ko eh. Paano kaya kung ganito ang sitwasyon natin? No? Ganito yung sitwasyon natin ngayon. Na wala tayong war on drugs, no? And talamak na naman po, 'di ba? Alam niyo naman 'yan eh. Tapos may COVID-19. What would be the response ng ating gobyerno? Malamang sa malamang tayo ano ba ini-expect natin, 'di ba? Baka naayudahan lang, nako, puro ayuda lang eh. Kahit nga walang pandemic, puro ayuda. Advance sila mag-isip eh, no? Pero kung siseryosohin natin, no? If you will be serious thinking about the situation noong pandemic at saka kung magkakaroon yan ng pandemic, nako, talagang masasabi ko talagang
Kasi, biruin mo lang there is no coordination within the cabinet members, di ba? Yan pa nga lang sa hearing sa sa pag-aresto kay former President Duterte, hindi na sila nagko-coordinate. How about more kung magkaroon pa ng pandemic, huwag naman sana, di ba? Nako, tigok tayo nito. Di ba? Buti na lang talaga, mga kababayan. Buti na lang talaga at si former President Duterte ang naging presidente noon. Dahil kung hindi, anong mangyayari sa Pilipinas? Di ba? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Eto. Sabi po dito, mga kababayan, sa post ng ABS-CBN, ICC spokesperson, sabi po, 43 AJK cases in Philippines just a sample. More may be presented. Ayon po yun sa ABS-CBN News, mga kababayan. Diba? Example lang pala or sample lang pala yung 43 AJK cases na yun, mga kababayan. Diba? Bakit hindi nyo, kung talagang, diba? Kung talagang totoo yung 30,000, kung talagang totoo yan 30,000 AJK victims na yan, bakit kailangan lang 43 ang sample? 30,000, 43 lang ang sample? Ano yun? Dapat gawin yung 10,000. Something like that, di ba? Paano? Naghahagilap pa po sila. Na mga mailalagay sa mga susunod na hearing, di ba? Naghahagila pa po sila at eto po ang katibayan. Ito po ang katibayan, mga kababayan, na naghahagila pa ang gobyerno ng ng mga biktima ng AJK. Ito, basahin po natin itong state, to. Mula po ito sa Department of, hindi ko mabasa yung sa taas. Well, anyway, NBI, ito, NBI, mga kababayan. Sabi po dito, March 17, 2025, Provincial Director, Philippine National Police, Region 3, Malolos, Bulacan. Sir, ma'am, this has reference to the official investigation being conducted by this office on the cases of extrajudicial killings that happened in our jurisdiction, which were allegedly perpetrated by members of the PNP. In pursuance to our mandate, we are respectfully requesting assistance from your office to furnish us copies of the police and SOCO reports. Yan, no? Gusto na nilang mag-generate ng copies, no? Transmittal letter to the prosecutor's office and other pertinent documents. Attached herewith is the list of the cases we are requesting. Yan, nagre-request na po sila, mga kababayan, no? Ng mga lista ng mga nagurgur di umano ng AJK, mga kababayan. Kaya pala sample pa lang yung naibibigay nila dito because they are still gathering, mga kababayan. Pero ang labo, ang labo ng nila, statement. Biruin mo, they are still gathering the names and information of the so-called AJK victims. Pero nakakam up na po sila ng figure na 30,000. More or less. Diba? Ano yan? Hinulaan nyo lang na mayroong 30,000? More or less na AJK victims? Diba? Ang galing nyo namang manghula. Ito pala, naghahagilap pa kayo. No? You're still gathering the names. Siyempre, may death certificate yan, mga kabayan, di ba? Pero ang labo nga niloloko nyo ba ang taong bayan? Di ba? Parang naglulukuhan lang tayo dito.
you're still gathering the 30,000 AJK victims, no? Pero mayroon na silang figure, 30,000. But anyway, eto, pinapakita lang naman natin, no, kung ano ang report na ito. Mula po ito kay Ma'am Trixie Angeles, mga kababayan. So, sabi po ni Ma'am Trixie Angeles, it seems that the hunt for evidence for the ICC case is just starting to get underway. Di ba? Oh. Paano na eh? Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Ito po last natin pag-uusapan at ipi-play na po natin yung video, mga kababayan. Ito pong sabi ni Speaker Martin Romualdez. Stronger, smarter, policing. Romualdez louds, PNP for sharp crime rate drop. Wow. Pag sinabi pong sharp crime rate drop, talagang ano yan eh, from here to the bottom yan, mga kababayan, di ba? Sharp eh. But anyway, pag-usapan po natin to. Ano po bang crime rate ng sinasabi mong nag-drop? Di ba? Talagang nag-drop po talaga ang krimen, no? Krimen para sa mga adictos na nagugurgur. Di ba? Because they feel protected this present administration, no? Yan ay opinion ko lang, mga kababayan, ha? Kasi nga po, no? Hindi naman tumataas ang krimen na related na yung mga nagugurgur ay mga adiktos, no? Ang tumataas naman na mga krimen, mga kababayan, yung mga related, yung mga innocent, mga inosente po ang mas marami ngayong nagugurgur, mga kababayan. Gaya ng ipinalita natin o i-share natin kagapon, no? Yung maglola, nako. At marami, 3 yata yung sugatan, mga kababayan, dyan sa Cebu. Because of this pinaghihinala ang adictus, no? Na naksak, nako po. Yan siguro yung sinasabi ni Speaker Martin Romualdez na talagang bumaba ang crime rate, no, ng mga nagugurgur na mga adiktos. Pero tumaas naman yung mga nagugurgur na mga adiktos na mga inosente. Yun yung nakikita natin dito, mga kababayan, di ba? Oh. Sige nga, kayo nga mag-analyze, mga kababayan, kung yung sinasabi ni Speaker Martin Romualdez ay totoo or hindi. Or yung sinasabi natin na yung mga tumataas ang crime rate ng mga inosente at bumababa naman ang crime rate ng mga adictus. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto na. Pakinggan po natin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Tunay na ibang klase magalit ang mga Pilipino, lalo't kung hindi raw makatao ang sarili nitong gobyerno. Sino nga ba ang wala sa tunay nitong kaisipan? Ang taong nagsisinungaling para pagtakpan ng ginawang mali ng pamahalaan o ang taong pilit na binabaluktot ang katotohanan. Tila ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa gobyerno ngagba. Kaugnay sa di man illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para isuko sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC The Hague, Netherlands. Kumpirmado na kilalang retiradong general at kilalang kaalyado noon ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Secretary Delfil Lorenzana. Binasag ng katahimikan at nag-resign na sa kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Gaano kaya ito katotoo, mga kapanig, ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification. So mga kababayan, isa pa po yan, no? Yung mga since nag-start po yung administrasyon ito, ilang beses na po silang nagpapalit-palit ng mga cabinet members, di ba? Well, anyway, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Sabi ko nga dati, no, na nabasa ko sa isang post na sabi niya, if the company, no, is a toxic company, always hire, sabi niya. So, ibig sabihin lang nito, toxic po ang administrasyon natin, mga kababayan, sapagkat they are always hiring cabinet members since started their administration. No, yan, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito?
I-comment nyo na lang po mga kababayan at para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong mga opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw